Balik kulungan ang dalawang dating magkakosa sa Maynila matapos silang mahulikam na may tangay na scooter. Paliwanag ng isa sa mga suspect, itinabi lang niya ang susi ng scooter at hindi intensyong nakawin yun. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa unang tingin, aakalain mong nagkasabay lang sa kalsada ang scooter at tricycle na ito sa bahagi ng M. Natividad Street sa Santa Cruz, Maynila nitong Miyerkules ng madaling araw. Pero ang dalawang driver magkasabwat umano sa pagnanakaw ng scooter. Ayon sa kagawad ng barangay, isang lalaki ang lumapit sa kanila nitong Miyerkules ng hapon para magpa-review ng CCTV. Nawala umano kasi ang scooter niyang ipinarada sa bahagi ng Felix Huertas. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng isang tricycle ang dalawang sospek na nagpaikot-ikot sa bahagi ng Blumentritt. Hanggang sa natsyempohan nila ang isang motorsiklo na may nakakabit pang susi. Nag-backtracking po yung mga nag-responde nating pulisya ng Blumentritt PCP. Doon nga nila nakita yung tricycle na involved. Arestado ang dalawang sospek. Nabawi ang scooter na ibebenta raw sana sa halagang 25,000 pesos. Itinanggi yan ng isa sa mga sospek. Concern lang ako sa may-ari kasi kaibigan ko na nakawan din ng motor. Ngayon, tinabi ko lang po yung susi nun. Hindi ko pa ibibenta. Sabi naman ng tricycle driver na umano'y kasabwat niya, nilapitan lang siya ng sospek sa pilahan at inalok na magbenta ng scooter kaya siya sumama. Nadamay lang din po talaga dyan, sir. Naghahanap buhay po talaga ako. Napag-alaman naman ng pulisya na dating magkakosa ang mga sospek na nooy nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Naharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa RA 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pong sama ng panahon sa bansa pero inulan at binaha ang ilang lugar sa Mindanao. Nagmistulang dagat ang National Highway sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Stranded tuloy ang ilang motorista dahil sa taas ng tubig. Ilang residente rin ang pinalikas. Ayon sa MDRRMO, umapaw kasi ang Pamantingan River. Humupa rin agad ang baha roon. Muntik namang tangay ng rumaragas ang tubig ang isang motorcycle rider sa Senator Ninoy Aquino Sultan, Kudarat. Tumulong ang mga nakasaksang residente at ligtas na naitawid ang rider at kanyang motor. Humambalang ang gumuhong lupa at naglalakiang bato sa isang kalsada sa Esperanza, Sultan, Kudarat. Gayon din sa isang tulay. Pahirapan tuloy ang pagdaan sa lugar. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang sanhi ng mga pag-ulan sa Mindanao. Magpapatuloy ang mataas na tsansa ng ulan sa Mindanao dahil sa ITCZ. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ng Palawan at Eastern Visayas. Mainit na easterlies naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rains ngayong umaga sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Pagsapit ng hapon, uulanin ng ilan pang panig ng bansa. Mataas ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao bukas at sa linggo, bandang hapon o gabi. Asahan din yan sa ilang bahagi ng Luzon. Uulanin din ang ilang lugar sa Metro Manila ngayon pong araw hanggang sa weekend. Ngayong Biyernes, mahigit 20 bayan at syudad ang posibleng tamaan muli ng danger level na heat index. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Bacnotan, La Union, Sangli Point, Cavite, Infanta, Quezon at sa San Jose Occidental, Mindoro. 43 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Daet, Camarines Norte at sa Butuan, Agusan del Norte. Posible naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Pasay City at ilan pang lugar sa Luzon at Visayas. Naitala raw ng Commission on Elections ang pinakamataas na voter turnout sa isang midterm election ngayong eleksyon 2025. Inaasahan naman ngayong weekend ang proklamasyon ng 12 nanalong senador. Balitang hatid ni Jamie Santos. The Secretariat is hereby directed to issue the corresponding letters of invitation to the 12 winning senatorial candidates, and likewise for the supervisory group to recommend to us the exact date when the proclamation of the winning party list groups, organizations, or parties will be held. But definitely
the National Board of Canvassers had decided to proceed first with the proclamation of the winning candidates for senators by Saturday. Inatasan na ni COMELEC Chairman George Garcia ang Supervisory Committee na maglabas ng resolusyon para sa proklamasyon ng 12 nanalong senador sa Sabado. Sa final at official canvas na inilabas ng COMELEC na umuupong National Board of Canvassers, pasok sa Magic 12 ng senatorial elections, sina Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Idinaan pa ito sa auditing para matiyak ang tamang bilang ng mga boto. Sa party list group naman, ang top 15 ay base sa nakuhang boto at ranking ng COMELEC ay ang Akbayan, Duterte Youth, Tingog, 4Piece, ACT-CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizen, PPP, ML at FPJ Bayanihan. Sa Lunes ang proklamasyon ng mga nanalong party list group. 82.2% ang kabuang rehistradong botanteng Pilipino ang bumoto para sa eleksyon 2025 na siyang pinakamataas na porsyento ng voter turnout sa midterm election ng bansa sa kasaysayan ayon sa Commission on Election. The Commission on Election would like to express our deepest appreciation to the Filipino people. This is the first time, again, in our history that we registered an 82.2% voters turnout, the highest in a midterm elections. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog at nabasag ang mga kargang soft drinks na isang truck sa South Luzon Expressway sa Laguna. Nangyari yan itong Huwebes ng madaling araw ayon kay Youth Trooper May Santos Aguilar. Nagkalat ang mga case ng soft drinks sa kalsada at mga bubog mula sa mga nabasag na bote. Wala pang pahayag ang pamunuan ng SLEX. Ayon sa Toll Regulatory Board, walang nasaktan sa aksidente at nalinis na ang kalsada. Kahit sino, kahit saan, pwedeng Para sa maging inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa YouScoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong istorya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag YouScoop sa inyong mga post. Mainit-init na balita, kinansela na ng Department of Transportation ang kontrata sa Unified Grand Central Station o Common Station na mag-uugnay sana sa LRT-1, MRT-3 at MRT-7. Sabi ng DOTR, matagal na kasing nakatenga ang proyekto. Batay sa kontrata sa BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company, 2021 pa dapat natapos ang Common Station. Hanggang ngayon, hindi pa ito tapos. Sabi ng DOTR, pwedeng ituloy ang proyekto sa ilalim ng New Government Procurement Act o sa Public-Private Partnership Code. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng BF Corporation at Foresight Development. Arestado ang isang lalaki sa Cainta Rizal na wanted dahil sa umuning panggagahasa at pagbabanta sa kalibin ng kanyang kaibigan. Depensa ng akusado, hindi niya pinilit ang biktima. Balitang hatid ni Bea Pinla. Tahimik at nakayuko na lang ang 32 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya ng pulisya sa Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal nitong Miyerkules sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape. 3 taon na ang nakalilipas ng umano'y gahasain at pagbantaan niya ang nooy 21 anyos na kinakasama ng kaibigan niya. Nilapitan ng ating biktima itong ating akusado dahil 3 araw nang hindi umuwi yung kanyang live-in partner na kaibigan ng ating akusado. So, pinapunta ng ating akusado yung biktima sa kanyang tinitiran. Ang ipinangako umano ng akusado, tutulungan ang biktima na hanapin ang live-in partner niya. Yun po ang cover story, yun po ang pahayag niya sa biktima, tutulungan siyang hanapin. Sa pag-aakala naman po na talagang tutulungan itong biktima, pumunta po siya sa tinitiran. Doon po ginawa ang panghalay sa kanya ng ating akusado. Pinagbantaan pa raw ng akusado ang biktima. Itinanggi niya ang paratang. Pumayag naman po siya. Siya naman po may gusto, hindi naman po ako eh. Niyakap niya ako. Ayun na. Para po makalabas na po ako eh. Wala naman po ako kasalanan eh. Gusto naman po niya yun eh. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang lalaki dahil sa iligal na droga at pagsusugal. Walang piyansa ang kasong rape na kinakaharap niya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pasintabi po sa mga kumakain. Piniperwisyo ng sangkaterbang langaw ang Barangay Upper Binugsakan sa Ginubatan, Albay. Chris, saan daw galing yung mga langaw? Rafi, sinisisi ng mga residente ang kalapit na manukan at dressing plants sa pagdami ng mga langaw. Apektado raw kasi ang pamumuhay ng mga residente doon, pati na sa iba pang barangay. Mula sa kanilang pagkain hanggang sa pagtulog, walang patid ang pagdapo ng mga langaw. Nag-inspeksyon na ang mga otoridad para alamin ang pinagmumula ng mga langaw. Inisyuhan na rin ng munisipyo ng cease and desist order ang manukan para isara ang 2 dressing plant nila hanggat hindi pa naaayos ang kanilang pest control program. Sinusubukan bang kunan ng pahayag ang may-ari ng manukan. Milyong piso naman ang halaga ng umano'y tsaabu ang nasabat sa 2 operasyon sa gitnang Luzon. Sa Angeles, Pampanga, arestado ang 2 sospek kabilang na ang isang Chinese national sa Barangay Santo Domingo. Nasabat sa operasyon ang mahigit sa 100 kilo ng umano'y shabu na nakalagay sa 76 na tea bag. Tinatayang nasa 680 million pesos ang halaga niyan. Nakumpiska rin sa operasyon ng isang SUV, isang cellphone, driver's license ng mga sospek at ang perang ginamit sa buy-bust. Walang pahayag ang mga nahuling sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. 3